Dahil dismayado sa men's national team ng China, Yao Ming switch na ang focus sa women's national team ng China at Kevin Durant effect sa Team USA versus South Sudan. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Tila kahit ilang buwan na ang dumaan ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga Chinese basketball fans ang ginawa sa kanila ng ating national team. Yes, maraming issue ngayon mula sa iba't ibang balita ukol sa ating bansa at sa China, pero tila mas mainit ang usapin ng China at Pilipinas kung basketball ang pag-uusapan. Grabing pagkadumi na kasi ang ginawa ng Pinas sa China sa larangan ng basketball mula sa FIBA World Cup kung saan ay tinambakan nga at iniwang winless ang China with high margin of points after ng laro. Dagdag pa sa naging kahiyan ng China sa matchup na yon ay ang paggamit nila ng naturalized player o import sa pinakaunang pagkakataon, pero hindi ito umubra. Matapos nun ay mas masakit na pagkatalo naman sa Asian Games ang ginawa ng Gilas sa China kung saan ay na-comeback natin ang mga ito at napahiya sa harapan ng kanilang mga mismong kababayan. Though dikit lang ang puntos ay masakit talaga yon para sa China dahil dito ang dating powerhouse team sa Asia ay tila bumaba ang confidence. Kaya ang naging resulta ay sinibak ang Serbian head coach ng mga ito, pero hindi doon nagtapos ang tila pagka-dismantle ng kupunan ng China nang dahil nga sa mga talo na binigay sa kanila ng Pilipinas. Dahil tila nag-switch na nga ng focus ang presidente ng kanilang basketball development na walang iba kundi si Yao Ming. Sa ngayon kasi nasa coaching staff na si Yao Ming ng Women's National Basketball Team ng China na kasalukuyan nagko-compete sa Olympics. Sa sobrang pagkadismaya nga siguro kung kaya't sa mga babaeng players na lang ng China ito lumipat, pero tila ganun din dahil sa ngayon sa Olympics ay wala pang panalong nakukuha ang China Women's Team kung saan ay 0-2 ang kanilang win-loss record. Kita mo nga naman, lumipat na pero talo pa rin ang inawakang kupunan. Ito na nga ba ang sign na kailangan na magpahinga ni Yao at ibigay na lang sa iba ang pag-develop ng Chinese basketball team nila? Well, habang ang Gilas naman ay nalalapit na ang paghahanda para sa buwan ng Nobyembre, at sa paghahandang ito ay muli nating asahan ang panibagong strategiya ni Coach Tim Cone dahil hindi biro makakasagupa nating kupunan. Ito nga yung tall blocks ng New Zealand. Samantala, tila hindi na pinayagan ng Team USA na muling maulit ang mumuntikang pagkatalo sa kanila ng dramatic team ng South Sudan sa nakaraang tune-up game. Dahil dito sa mismong Olympic game ay pinakita ng USA na idudomina nila ang mga ito. Kung natatandaan ay sobrang dikit na naging laban ng USA at SSD sa kanilang naging tune-up game nakaraan na naging kabaliktaran naman ngayon dahil tinalo nga ng Estados Unidos ang South Sudan ng high margin of points. At the end of the game, 103-86 nagtapos ang laban. Well, ano nga bang naging difference kung bakit naging biglang boost ang Team USA ngayon kung ikukumpara sa kanilang tune-up game? Tulad nga ng komento ng marami online ay dahil nga ito sa paglalaro ng kanilang tinagong weapon na si Kevin Durant. Yes, ito ang naging epekto ng isang KD sa USA kung saan ang dahil dito ay hindi makuha ang malamangan ng South Sudan ang USA. Hindi makalusot ang opensa at nadidismantle lamang ang kanilang mahigpit na depensa. Nang dahil sa presence ni KD ay nabigyan ng sapat na espasyo sa paint si LeBron at Davis kaya naging dominante mga ito. Pumamada si Kevin Durant sa game na ito ng 14 points habang si Bam ang top scorer nila with 18 points. Si LeBron at Davis ay merong 12 at 8 points.